Nang hihinang napasalampak sa lupa si Carlo, nanginginig niyang pinagmamasdan ang paglapit ng aswang sa kanya. Hinihingal ang aswang, pero hindi yata sa pagod, kundi dahil sa kasabikan na mapatay siya nito. Muling bumulong sa kanyang isipan ang kanyang lolo. "Lintik ka, apo! Naghamon ka pa ng suntukan! Alam mo namang tuso yang si Valentina! Binigyan mo pa ng pagkakataon na maunahan ka!" "Anong gagawin ko, Lo?" tanong niya pa rito. Dito pa rin mo yung hamon mo kanina. Makipagsuntukan ka nga. May sapat ka ng lakas na yayanig sa pagmumuka ng aswang na iyan dahil nakapatong ka na sa lupa. Noong makalapit ang aswang, ay sinakal noon si Carlo at iniangat papatayo. Noong magpantay na sila, ay hinawakan ni Carlo ang kamay noong aswang na nakasakal sa kanya. Nagulat siya dahil nagawa niya na iyong pilipitin at umaaray talaga ang aswang. Kaya iyon na rin ang pagkakataon na sinamantala niya. Habang hawak niya sa kaliwa ang kamay ng aswang, sa ganoong paraan ay hindi siya nito matatakasan at kahit maglaho sa paningin, hindi pa rin niya bibitawan. Sinasalag niya ng siko ang mga kalmot noon, tapos agad sinasagot ng malalakas na bayo sa mukha at lalamunan hanggang sa mapalugmok sa lupa ang aswang. Pinagpatuloy pa rin ni Carlo ang pagbayo sa pagmumukha noon hanggang sa mayupi. Pero bigla iyong may inusal ng mga kataga at nawala sa kanyang paningin. Kinapa-kapa niya agad ang lupa pero wala na ito roon. May narinig siyang mga yabag na papalayo, kaya sinundan niya iyon hanggang sa makarating siya sa may kalsada. Malayo sa ibang kabahayan ang bahay ni Mayora, kaya bihira ang sasakyan na dumadaan sa bahaging iyon. Naabutan niya ang aswang na nakatayo lang sa gitna ng kalsada na tila ba hinihintay siya. Biglang naisip ni Carlo na baka may ideya na ang aswang sa pagpatong niya sa putik, kaya lumipat iyon sa bahaging simentado. Wala nang pakialam si Carlo sa kahihinat na ng laban nila, basta susugurin niya na ang aswang sa abot ng kanyang makakaya. Basta na lang niyang binaga ang aswang sa kanyang harapan, ngunit nagawa siya nitong masakmal at ilang beses siyang ibinalibag na labis niya namang ikinalugmok sa lupa. Nangihina na siya at hindi niya pa rin magawang matalo ang aswang. Sadyang matibay talaga iyon. Maging ang pagkayupi ng mukha noon ay agad na ring gumaling. Muli na naman sana siyang susunggaban ng aswang nang bigla iyong mabunggo ng isang rumaragsang kotse. Noong lumabas ang tao roon, ay doon niya palang nakitang sina Samantha at Rowan ang sakay noon. Pagkalabas ng sasakyan, ay galit ang dalawa na sumugod sa aswang. "Ilabas mo ang lola ko, Valentina!" Sigaw pa ni Sam habang pinagbabaril nito ang mayor. Noong maubos ang laman ng baril, ay nilapitan na talaga iyon ni Sam at pinagbabayo ng suntok ang mukha ng aswang na nakabulagta sa kalsada. Bali na ang mga binti noon dahil sa lakas ng pagkakabangga ng kotse. Marami na ring tama ng bala. "Anong akala nyo? Matatalo nyo ako ng ganun-ganun lang!" Wika pa ni Mayora na tumatawa. Nagulat si Carlo noong makitang tumalsik si Sam nang itutok ng Mayora ang kamay nito. Saka mabilis ang mga kilos na gumapang si Valentina papalayo. Ngunit naging mabilis din ang kilos ni Sam na bumangon agad at inumang ang hawak na baril at ilang beses pinaputukan ang Mayora. Nagulat sina Carlo at Rowan noong makitang may 3 aswang ang lumapag at papasugod na kay Samantha. Pero mabilis iyong pinagbabaril ng dalaga, sapul iyon sa ulo at pare-parehong binawian ng buhay. Pero napansin ni Rowan na may mga paparating pang aswang na lumilipad mula sa malayo.
kaya binuhat niya na agad si Carlo at isinakay sa sasakyan. Sam, tama na yan! Dihado tayo ngayon! Ang dami ng paparating oh! Wala na sa kondisyon para lumaban si Carlo! Sigaw pa ni Rowan. Mabuti at nakinig naman ang dalaga. Agad na iyong sumakay sa likuran ng sasakyan at tumabi kay Carlo. Saka na pinaharurot ni Rowan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Nagmamadali silang tumakas at pinabayaan na lang muna ang hindi pa nila napapatay na mayora. Nanggagalaiti naman sa galit si Aling Tina pagka-uwi nila sa bahay, lalo na noong makitang sugatan si Carlo. Hindi kayo dapat nagpadalos-dalos, anak. Bakit ka sumugod mag-isa? Sa munisipyo ang usapan yun, di ba? Bakit ka pumayag noong sinabing doon na lang sa bahay niya? Malamang alam ni Valentina na magiging malaki ang advantage niya sa iyo kapag doon sa mismong bahay niya. Wala ka ring mahihingian ng tulong doon. Hindi mo pa isinama ang dalawa. Hindi niyo ba alam kung gaano kalakas ang puwersa ni Mayora? Kaya nga siya naging pinuno. Kaya dapat hindi niyo inisip na gano'n lang siya kadaling matatalo. Ikaw naman, Carlo, ba't ka biglang sumusugod nang hindi mo lang inaalam kung gaano kalakas ang iyong makakalaban? Hindi yan magiging pinuno ng mga aswang kung pipitsugin lang ang kakayahan niya. Pasensya na po, auntie. Nabulagan na lang talaga siguro ako sa kagustuhan kong maipaghiganti ang pamilya ko. Oo, anak. Naiintindihan kita. Pero dapat pinaghahandaan ang bagay na yun. Hindi na sumagot pa si Carlo. Nagpaalam na si Rowan na magpapahinga na. Sumunod na rin si Aling Tina. Noong makaalis na ang mag-ina, ay nilapitan ni Sam si Carlo. Alam mo, Carlo, ang organisasyon ng mga aswang dito sa lugar nyo ay parang sindikato lang din. Marami silang mga alipores. Maaari natin silang gamitin para malaman kung paano tatalunin si Valentina. O di kaya kung saan nila tinago ang mga bihag nila. Wika pa ni Sam. Nagliwanag ang mukha ni Carlo sa tinura ng dalaga. Naisip niyang habang tinutugis niya ang mga alipores ni Valentina ay pwede niyang pigain ang mga iyon para magsalita. Sa ganoong paraan ay maaari niyang makilala kung anong klaseng aswang si Valentina at kung paano ito maaaring matalo. Tumayo na si Carlo sabay tapik sa balikat ng dalaga. Sige Sam, matutulog na ako. Matulog ka na rin. Marami tayong gagawin bukas. Tumango naman ang dalaga at umakyat na si Carlo sa kanyang silid. Kinaumagahan, sinamahan siya ni Sam sa isang lugar. Palakad-lakad lang sila roon na kunyari ay mga kumprador. Nakarating sila sa isang munting baryo na hindi naman masyadong kalayuan sa lugar nila. Ang mga tao doon ay tahimik, ngunit wagas kung makatitig. Kung gagantihan naman ang tingin, ay kaagad maglilihis ng mata na tila hindi pumapayag na matignan. May nadaanan silang kubo na may tinatagdad na hindi nila alam kung anong uri ng karne. Kaya naman nagkatinginan ang dalawa. Ito na ang pagkakataon mo, Carlo. Mabilis mo lang makikilala ang mga aswang, tama? Oo, dahil kukulo ang langis na dala ko. Ano, kumukulo ba? Oo eh. Ano pang hinihintay mo? Sugurin na natin. Wala nang inaksayang oras sina Carlo at Sam. Agad nilang nilusob ang ilang mga kabahayan sa bandang dulo ng pamayanang iyon at pinatay lahat ng nanlalaban. Halata rin naman na mga aswang ang mga iyon dahil nagbabago sila ng anyo bago manlaban. Habang pinapatay nila ang mga aswang ay kinakabisado rin nila ang iba't ibang uri na kanilang nakakasagupa. Unti-unti ring nakikilala ni Carlo ang kakayahan ng mutya na taglay niya. Tama nga si Sam, mas mahihina ang mga tauhan na aswang. Malayong malayo sa ipinamalas sa kanila ni Valentina na animoy walang kamatayan. Madali lang nilang natatalo ang mga aswang na naroon.
Pero may ilan din naman na may kaalaman sa itim na karunungan, kaya nagagawang makasugat kay Carlo. Ganoon pa man ay hindi pa rin iyon nagiging problema dahil sagana ang putik sa lugar na iyon, kaya agad din siyang naghihilom. Habang tumatagal, nagagamay na niya ang pakikipaglaban sa mga aswang. Habang ginagawa iyon, nakikilala na din niya ang bagay na gusto niyang gamitin bilang armas. Ito ay ang palakol. Ito ay sinadya niyang hasain ng buong magdamag at pinabasbasan kay Father Jacob. Mas nasisiyahan siya kapag kumikislap ang kanyang arma sa kadiliman na tila ba nagbabadya ng kamatayan ng mga aswang. Habang tumatagal ay wala na siyang patawad kung pumatay ng mga aswang. Nagdiriwang ang kanyang kalooban kapag napupugutan niya ng ulo ang kalaban. Kaya habang tumatagal, nakikilala niya rin ang kilos at katauhan ng isang aswang. Sila ay mga traidor at patalikod kong tumira. Mapanlin lang at mahilig sa hipnotismo. Paunahan din kung sila ay singhalan. Dahil kapag mahina kang nilalang at naunahan ka nila sa pagsigaw, ay masasakop ka na nila ng kanilang kapangyarihan. Higit sa lahat, ay nabasa na rin ni Carlo ang kanyang libreto na kailangan hindi lang galing at bilis sa pakikipaglaban ang dapat niyang taglayin. Kailangan din niyang pabasbasan sa mga diwata at elemento ang kanyang mutya. Nang sa gayon ay maging malakas ang kapit ng mutya sa kalikasan. Magagawa niyang kalabanin ang kahit sinong tao o nilalang na nagnanais ng kasamaan para sa mga inosenteng tao. Kaya naman hindi niya binigo ang instruksyon na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo sa panaginip. Isang gabi, nagpunta si Carlo sa masukal na kagubatan. Katitila lang noon ng ulan kaya madilim at madulas ang daan. Maputik dahil nababad ng matagal ang lupa sa tubig. Nalalaka pa ni Carlo ang singaw ng ulan at pinaghalong init ng araw habang naglalakad. Gayunpaman, hindi niya ito alintana. Wala siyang pakialam na naglakad hanggang sa makarating sa isang malaking puno ng balete. May dala siyang alak, kutsilyo at manok. Ginilitan niya ng leeg ang manok at pinatakan ang mutya. Habang paulit-ulit na nagbibigay pugay, sa nilalang na siyang nagtakda sa kanya bilang tagapangalaga ng mutya. Ilang sandali lang ay nagulat siya nang magliwanag ang kanyang mutya. Tila ba natutuwa ito sa basbas na ibinibigay sa kanya ng mga diwata at elemento. Yumuko siya bilang paggalang sa harapan ng malaking puno ng balete. Malaki ang tiwala niyang matatalo niya ang mga aswang na mangkukulam. Nang maisuot niya bilang kwintas ang mutya, marami na kaagad siyang napansing pagbabago rito. Nalalaman niya kaagad ang mga mangyayari pa lamang bilang babala. At nararamdaman niya kung nasa panganib ba siya. Doon niya nalaman na hindi pa talaga kumpleto ang prosesong kanyang nagawa para sa mutya. Kaya hindi siya nito masyadong natulungan noong panahong unang naglaban sila ni Valentina. Matapos may isagawa ang proseso, ay kaagad na siyang umuwi. Pagkarating sa bahay ay nagulat siya nang makitang wasak-wasak na ang mga kagamitan. May bahid pa ng dugo. Hanggang sa may makita siya isang babae na prenteng nakaupo sa sala. Hindi niya ito kilala. "Sino ka? Anong ginawa mo kina Sam?" Sumagot naman ang babae. "Kalma ka lang dyan, lover boy. Binihag lang naman namin ang mga tanga mong kaibigan. Alam mo naman, malapit na ang kabilugan ng pulang buwan. At gusto ni Mayora na naroon ang presensya mo pagsapit ng araw na iyon. Mga traidor talaga kayo. Pati mga kaibigan ko ay idinamay nyo. Pagbabayaran nyo ito." Wika pa ni Carlo at inilabas ang punyal sa kasinugod na ang babaeng aswang. Samantala,
Mahilo-hilong tinulak ng mga aswang na bumihag kina Rowan, Sam at Aling Tina ang tatlo doon sa isang bodega. Maraming tao ang nakapalibot sa silid na kinaroroonan nila. Parang nagsasagawa ng ritual na tanging sila lamang ang nakakaintindi. Nanlaki ang mga mata ni Sam nang makita ang isang matandang babae na nakasiksik sa may sulo. "Lola! Lola! Ikaw nga!" Mangyak-ngyak niyang nilapitan ang matanda at mahigpit na niyakap. "Sam! Apo ko!" "Ako nga po, Lola." "Salamat naman at buhay ka." "Ako din po, Lola. Nagpapasalamat ako na buhay ka pa. Akala ko iniwan mo na akong mag-isa." "Hindi pa mangyayari ang kinakatakutan mo, Apo. Hindi pa nila ako papatayin dahil kailangan pa nila ako. Pagsapit ng pulang buwan at mabasbasan ko na sila, baka doon na nila ako kikitla ng buhay." "Hindi po ako papayag, Lola. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko." Nagyakap ang muli ang maglola. Umaasa si Sam na magagawa ni Carlo ang misyon nito na magawa silang mailigtas. "Apo, huwag ka nang manlaban dito ha. Masasaktan ka lang, kagaya noong nangyari noong una." "Huwag po kayo mag-alala, Lola. Ililigtas tayo ni Carlo. Apo siya na isang albularyo at nagtataglay siya ng mutya ng putik. Matagal na siyang nagsanay para sa misyong ito, kaya sigurado akong magagawa niya tayong mailigtas. Pero kailangan din natin siyang tulungan. Kailangan mong magtawag ng mga diwata para tulungan siyang magapi ang mga kalaban." "Sige, Apo. Gagawin ko yan. Pagsapit ng takdang panahon, handa akong gawin ang lahat para makalaya ka lang rito." "Lola, tayo po. Makakalaya tayong pareho, pati na sila. Ninang at kaibigan ni Carlo ang dalawang yan, si Aling Tina at si Rowan." Paliwanag pa ni Samantha sa kanyang lola. Samantala, sa bahagi naman ni Carlo at noong aswang na babae na naroon sa kanyang bahay, habang naglalaban sila, ay sinabi ng aswang na babae kung saan ang kuta nila. Iyon daw ang dahilan kung bakit siya naroon nagpaiwan. Sabi naman ni Carlo na huwag itong mag-alala dahil isasama niya ito pagpunta sa pamayanan ng mga aswang. Iyon nga lang, wala siyang balak na dalhin ito ng buo dahil mabigat. Kaya matapos nilang maglaban ay pinutol ni Carlo ang ulo noon at siyang binitbit patungo sa kuta ng mga kalabang aswang. Punong-puno ng galit ang puso ni Carlo habang naglalakad patungo sa lugar ng mga aswang. Sapat na ang kamatayan ng pamilya niya para sabihing hanggang doon na lang ang paghahasik ng mga aswang ng lagim. Hindi siya papayag na pati ang mga natitirang tao na itinuturing niyang pamilya ay kasama pang mabiktima. Pagkarating sa nasabing lugar ay kaagad nang sumigaw si Carlo. "Mayora! Heto na ang kanang kamay mo! Tinupad ko lang ang usapan namin na ihahatid ko siya pababalik rito. Pero hindi ko na dinala ng buo dahil medyo mabigat din eh. Kaya heto na siya." Wika niya pa sabay hagis ng ulo. "Mayora, pakawalan mo ang mga kaibigan ko. Dahil kung hindi, papatayin ko isa-isa sa karumal-dumal na paraan lahat ng mga kauri mo na narito." Natawa naman ang Mayora sa kanyang tinuran. Nasa gitna ng malawak na tila bulwagan ang Mayora sa kasukalan ng kagubatan. Sa gitna ay may mahabang lamesa kung saan nagsisilbing altar nila. Nakakatakot iyon tignan at naisip ni Carlo na mukhang doon nila kinakatay ang mga bihag nilang tao. Kinabahan nga si Carlo noong makitang may nauna nang nilantakan ang mga kauring aswang ni Mayora. Sinisimot nila ang nagkalat na dugo gamit ang kanilang mga dila. Ipinagdarasal niya sa isip na sana hindi iyon sina Aling Tina, Rowan o si Samantha. "Nakakadiri kayong mga aswang! Masahol pa kayo sa mga aso! Marumi pa kayo sa pinakawalang halagang nilalang sa mundo! Tumahimik ka!
Kasalanan iyang lahat ng iyong walang kwentang lolo. Kung hinayaan niya lang akong aralin lahat ng laman ng libreta, di sana hindi ko kailangan maging aswang o sumapi sa lipi ng mga aswang para sa kapangyarihan. Pero madamot ang lolo mo. Gusto niyang suluhin lahat ng kaalaman ni hindi niya rin naman nagamit upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sigaw pa ni Mayora at basta na lang nagbago ng anyo. Naghanda na sa pakikipaglaban si Carlo. Sa pagkakataong ito, hindi na siya papayag na umuwi ng talunan. Kailangan maihandog niya sa kanyang lolo ang pagkalipol ng buong lipi ng mga aswang na pinamumunuan ni Mayora. Tinatagan ni Carlo ang kanyang kalooban noong ipakita na ni Mayora ang kanyang tunay na kaanyuan. Bakas ang pagkatakam sa mukha ng aswang. Ang kanyang bibig ay naglalawa na ang malapot na laway. Samantala nililisik naman ang mapupulang mata nito na tila kasimpulan ng dugo. Malupit at walang patawad. Kaagad siyang nagpahabol sa nilalang para hindi siya makorner sa bahaging marami ang kauri nito na nakatayo. Napansin ni Carlo na sa bawat paghakbang niya ay lalo pa siyang bumibilis. Naisip niyang huwag pairalin ang init ng ulo sa laban. Kailangan gamitan niya ng matalinong estratehiya para hindi rin siya malagay sa alanganin. Inikot-ikutan niya ang mga punong naroon at bigla na lang siyang lalabas sa likuran ni Mayora. Sabay hampas ng malakas gamit ang latigong buntot pagi. Napapaliad naman sa sakit ang Mayora. Pero tuwing lilingunin nito si Carlo ay wala na. Nakalipat na sa ibang puno. Ang ibang mga aswang ay nanatili lang na nakatayo sa pwesto nila dahil binilinan ito ni Mayora na huwag makikialam. Siya raw mismo ang tatapos sa buhay ng binata at ipapakita sa mga kaibigan nito kung papaano niya dudukutin papalabas ang puso ni Carlo sa kakakainin. Pero laking gulat ng aswang nang biglang lumitaw si Carlo sa gilid ng puno, sabay ihip noong tila pulbos na nakalagay sa palad. Abo iyon ng matandang balete na hinaluan niya ng dahon na pangontra rin sa mga aswang. Pumasok iyon sa mata ni Mayora, kaya nagkabangga-bangga iyon sa mga puno habang kumakalmot dahil wala pang makita. Samantala, napansin naman ni Sam ang pagkakagulo sa labas ng kubong pinagkulungan sa kanila. Malakas ang pakiramdam niya na naroon na rin sa kinaroroonan nila si Carlo at nakikipaglaban sa mga aswang para iligtas sila. Nagtanguan naman sila ni Rowan, kaya noong bumukas ang pinto ay kaagad silang naghanda ng malakas na pagsipa. Tumilapon ang aswang na balak sanang tumraydor sa kanilang amo at nais nitong una silang malantakan. Mabilis ang kilos ng dalawa habang pinoprotektahan sina Aling Tina at lola ni Sam. May ilan na ring aswang na nakapansin sa pagkakagulo sa kubong pinagkulungan sa kanilang mga bihag, kaya nagsisugod na rin doon ang iba. Pero hindi nagpadaig sa labanan sina Sam at Rowan. Ang lola naman ni Sam ay ginamit ang kanyang kakayahan bilang babaylan upang magbitaw ng malakas na tigalpo sa mga lumalapit na aswang. Natanaw nila si Carlo na nakikipaglaban sa aswang na si Mayora. Noong makalabas sila ng kubo ay naghanap sila ng magiging armas. "Huwag tayong papatalo sa mga aswang na ito! Narito tayo para maningil ng hustisya!" Sigaw pa ni Carlo noong makitang lumalaban na rin ang dalawang kaibigan. Lalo namang tumapang ang dalawa dahil sa narinig. "Lilipolin ko kayong lahat! Darating ang mga kauri ko mula sa iba't ibang mga bayan para tugisin din kayo!" Sigaw pa ni Mayora. "Huli ka na, Mayora, sa balita. Pinatay na namin lahat ng kauri mong aswang mula sa iba't ibang bayan. Ikinanta ng mga tauhan mo lahat ng lugar na may nakatirang mga kaalyansa nyo. At nilipol na namin lahat ng naroon. Kaya wala nang pupunta upang magligtas sa iyo o maghihiganti sa iyong pagkamatay.
Magkita-kita na lang kayo sa kabilang buhay. Wika pa ni Carlo na lalong nagpagalit sa Mayora at sumigaw iyon. Sumpain kayo! Sinagot naman siya ni Carlo. Ikaw lang ang sumpain, Mayora. Isa kang maruming nilalang. Sagot pa ni Carlo at inatake na siya ng aswang. Mabilis na wala ang bisa ng pangontra na isinaboy ni Carlo sa mata ni Mayora. Kaya muli na iyong nakalaban ng maayos at halata ang sobra-sobrang galit sa pakikipaglaban. Patuloy sa pag-atake si Carlo pero hindi maitatangging veterano sa labanan si Mayora. Nagagawa noong masangga ang mga atake ni Carlo, kaya ang ginawa ng binata ay iniiba-iba niya ang estilo ng pakikipaglaban. Patalikod niyang inaatake ang aswang sabay saksak sa gilid ng leeg. Sa dami ng natamong saksak ng aswang ay napapaatras na iyon at mukhang ramdam na ang pinsalang na ibibigay sa kanya ni Carlo. Muling umusal ng orasyon ang aswang na si Mayora na naging sanhi ng bigla ang panghihina ni Carlo. Alam niyang gagana naman ang kanyang mutya pero mangangailangan muna siya ng ilang minuto para muling manumbalik ang lakas. Kaya muli niyang idinaan ang pakikipaglaban sa pagtakbo-takbo at nagpapahabol kay Mayora para makapagpatay ng oras habang hinihintay niyang ibalik ng mutya ang kanyang nawalang lakas. Kahit nadaanan na ni Mayora, sina Sam at Rowan ay wala siyang pakialam. Mas lamang ang pagnanais niyang mahuli si Carlo at madurog sa kanyang mga kamay. Sumigaw si Carlo at muling inusal lang mahina ang orasyon para paganahin ang kapangyarihan ng mutya ng putik. Hindi naisip ni Mayora na pwede siyang magapi ng kalaban, lalo at naroon na sila sa putikan. Sa ngalan ng mutya ng putik, pakiusap ko'y pakinggan. Masamang nilalang hulihin gamit ang kakayahan ng kalikasan. Sigaw pa ni Carlo at sa isang iglap, nagliwanag ang mutya kasabay ng paggalaw ng putik sa kinaroroonan ni Mayora. Nagmistula itong napakalambot na kumunoy at dahan-dahan siyang hinigop pa ibaba. Kaya walang pagsidlan ang kanyang takot na naramdaman. Habang pababa siya ng pababa ay gayon na lamang ang kanyang pagpalahaw. Buong lakas siyang umaangil at tumatalon. Subalit masyadong malagkit ang putik na kumakapit sa kanyang binti, na unti-unting umaakyat sa kanyang hita hanggang sa bewang. Huminto lamang ang kanyang pagkakalunod sa malapot at makapal na putik noong hanggang balikat na ang inabot ng pagkakalubog niya. Aangat pa sana ang aswang nang biglang manigas ang putik sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya na talaga magawang umahon o kahit gumalaw pa dahil biglaan ang pagtigas ng kanyang pinagkakabaunan. Pakawalan mo ako! Hayop ka! Maglaban tayo ng mano-mano kung talagang matapang ka! Ipalasap mo sa akin ang tunay mong lakas! Hindi yung umaasa ka sa putik na ito! Hindi mo ba alam na ako din ang pumatay sa tatay mo? Sigaw pa nito na hinahamon si Carlo. Mas lalo pang naglagablab ang galit sa puso ng binata. Hanggang dito ka na lang, Mayora. Hindi mo na ako malilinlang sa mga taktika mong ganyan. Oras na para pagbayaran mo ang mga bagay at kasamaan na ginawa mo sa pamilya ko. Lumapit si Carlo kay Mayora at sinaksak niya ito sa gilid ng leeg, pababaon sa katawan. Kaya gayon na lamang ang pag-atungal ng aswang na alkalde. Hindi pa nakontento roon si Carlo, lalo at alam niyang hindi naman mapapatay basta-basta ang Mayora. Lumapit sa kanya si Sam, hawak ang palakol na kaagad niya namang tinanggap. Isang ngiti ang kanyang iginawad sa Mayora, bago walang patawad na pinugot ang ulo nito. Marahas na kumalat ang sariwang dugo sa lupa. Naiwan ang katawan na nagkikisay sa putik, na lumambot naman kaagad at muling hinigop ang katawan ng aswang pailalim sa lupa. Tagumpay tayo! Natalo natin si Valentina! Sigaw pa ni Rowan.
Kasabay ng pagkatalo ni Valentina ay ang pagbukang liwayway. Napaiyak sina Samantha at nagyakapan sila ng kanyang lola. Sina Rowan naman at si Carlo ay tinapik ang balikat ng isa't isa. "Tagumpay tayo, tol," wika pa ni Rowan. "Oo, tol, hindi rin ako makapaniwala." Ang mga natitirang aswang sa paligid ay tila sinilaban na bigla na lang lumagablab dahil sa binitawang orasyon ng lola ni Samantha. Noong nakakulong kasi ito, ay nilagyan ng kadenang may orasyon sa leeg para hindi nito magamit ang kakayahan bilang babaylan upang manlaban. Kaya noong makalabas sila ng kulungan ay agad naghanap ang dalaga ng magagamit upang masira ang lock sa leeg ng kanyang lola, at doon na nga sila nito natulungan sa laban noong maalis na ang kadena sa leeg. "Tara, umuwi na tayo. Alam kong nakamit na ni na Lolo ang katarungan simula sa araw na ito." Mangiyak-ngiyak na wika pa ni Carlo. Umuwi na nga sila at inayos ang mga winasak ng mga aswang sa kanilang tahanan. Naging mahaba man ang panahon ng kanilang paghahanda at pakikipaglaban sa aswang, ay naging matagumpay naman sila sa kanilang mga hangarin. Sa kabila ng propesyon na natapos ni Carlo bilang isang doktor, ay pinili niyang manatili na lang sa kanilang probinsya. Tinanggap niya na ng lubusan ang pamana na iginawad sa kanya ng kanyang lolo noong nabubuhay pa ito. "Sigurado ka ba sa desisyon mo, Carlo? Hindi mo ba mamimiss ang Maynila?" tanong pa ni Samantha. "Oo naman, nandito na ang buhay ko. At hindi ko papayagang guluhin pa ng mga aswang ang buhay natin. Tsaka, narito sa probinsya ang tinitibok ng puso ko." Wika pa ni Carlo habang hinihimas ang lumulubong tiyan ng asawang si Samantha na kasalukuyang nasa 3 buwan ang kanyang pagbubuntis. "Nakahanda pa rin ako lumaban kasama mo, Carlo," wika pa ni Samantha. "Oo, alam ko yun, mahal ko. Pero wag muna ngayon. Ipaubaya mo na sa akin ang pagharap sa kung anumang nilalang na maligaw o dadayo rito para maminsala. Ang pagtuunan mo ng pansin ay kung paano mapapanatiling malusog ang baby natin na nasa sinapupunan mo." Nakangiting wika pa ni Carlo sabay halik sa noo ng asawa. Nagpatayo si Carlo ng munting klinika sa harapan ng kanilang bahay. Nagsisilbi siya sa mga tao bilang doktor kapag usaping medikal ang problema. Ginagamot niya rin sa paraang espiritual o pagsasantigwar kapag mga masasamang elemento ang sangkot. Naging doktor at albularyo siya sa umaga at isang manunugis ng aswang naman sa gabi. Wakas, naway inyong nagustuhan ang kwentong aking handog sa inyo. Samahan niyo ako sa isa pang kwentong inihanda ko para sa inyo. Iyon ay ang kwento ni Kaemong na pinamagatang Agimat ng Trespiko Dignum. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Magsama-sama tayo sa iba pang mga kwentong paparating, lalo na sa Aswang Killer, ha? Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.